feeling ko nayanig. Nayanig po ang kamera. Kasi tandaan ninyo, eto importante itong malaman ninyo. Ang mga botante sa mga distrito, 100 to 200,000. 200,000, madami na nga ho yan. 100 to 200,000. Depende sa distrito, may mga maliliit eh. Pag dito sa Metro Manila, malalaki. At napaka-importante ng boto ng black voting ng Iglesia ni Cristo. As a matter of fact, ginagawa talaga yan every election. Lumalapit po ang mga tumatakbong local government, mga congressman, mga mayor, vice mayor, mga councilor, lumalapit sila doon sa lokal. Ibig sabihin kung sino man yung pinuno ng lokal na ito. 'Di ba? Kasi para pagka ikaw naman ay nationwide, halimbawa senator, yung mga senator lalapit sa main office ng iglesia. Napaka-importante ng boto ng Iglesia ni Cristo sa local government, sa congressman. Napaka-importante po niyan. Hindi natin mapapagkailayan. Black voting po sila. Makuha mo yung iglesia, medyo konti na lang ang, alam mo yun, konti na lang ang ilalaban mo. Kasi malaking factor yun eh. Malaking factor. Talagang konti na lang ipaglalaban mo dun. Pag nakuha mo na ang matamis na oo ng iglesia. Sana makuha ni Mocha. Hindi, alam nyo, yung mga kapatid natin sa iglesia, maaasahan nyo si Mocha. Yan ang masasabi ko sa inyo. Mocha has the servant heart. Yan ang isang bagay na siguradong sigurado ko, more than anything else. Servant heart ho yan si Mocha. Ako taas ang kamay ko dyan. Suko ako. Ibang tao. Yan ang talagang servant. Kaya, sabi nga yan, ginto yan pagdating sa politika. Ginto si Mocha pagdating sa Sana suportahan ninyo dahil hindi ho niya kayo bibiguin. Pag yan nagsilbi sa mga Pilipino, matik yan. Talagang katulad yan ni Pangulong Duterte. Talagang magsisilbi. At higit sa lahat, your choice yan. Talagang, ang niyan, gusto lang niya maayos ang Maynila. Kasi taga Maynila po. Lumaki usam si Mocha sa Maynila. Diyan nga sa UST. Tanda ko, sinusundo ko yan dyan. Bago kami mag-show. Alam ko rin, dyan din ang bahay niya. Hinahatid ko rin yan after show. Talagang dyan na lumaki. Dyan na namulat ang pag-iisip ni Mocha dyan sa malapit sa UST. Sa district dyan. Kaya sana, kumamarapatin nyo po. Ako po ay nakikiusap, humihingi ng inyong basbas. Sana po ay si Mocha ay inyong ma-consider na suportahan. Dahil walang nasa isip si Mocha kung hindi ang mga taong bayan. Yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nanay. Grabe, malapit po yan sa nanay. Anyway, tuloy natin itong balita na ito. Pasok. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Yan, siya rin ang mismong pinuno diyan sa House yung kasi 'di ba merong halimbawa sa Senate si Grace Po, yung parang niya, si Senate President, si Grace Po yung pagdating sa finance, si Speaker, tapos ang pinuno niya pagdating sa pag-aayos ng budget, si Zaldico. So talagang makapangyarihan to si Zaldico. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget. Ayan. Sa BICAM nangyari ang maraming milagro. Pag sinabi mong milagro, maaaring mabuti yan, pero maaari ding masama yan. Diba? Pag may milagro kang nangyari. Kasi maraming ibig sabihin niya. Pwedeng alam mo yun, may good news, milagro. Kasi gumaling ka, ganun. O di kaya pag may milagro, may nawala. Diyan daw, sabi ni Ed Lingaw.
po ng paglobo ng public works budget ng 288 billion pesos. Nako, DPWH lumobo ng 288 billion. Hanlupit mo. Sinong pinuno sa House? Si Zaldico. Anong merong negosyo si Zaldico? Ayon sa balita ng News 5, hindi po ako nagbalita, News 5. Anong negosyo ni Zaldico? At ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita. Kaya pala nung Disyembre, habang ako'y kumakain ng ichiran, tsaka umihinom ng hot sake, nakikita ko lumalabas itong si Zaldico, pinagtatanggol yung AKAP. Talagang, sabi ko, ngayon ko lang napagtanto na somehow, I think, he was so defensive sa AKAP. Maybe, pinupuna na siya ng leadership ng Kamara o di kaya ng Presidente ng Pilipinas pagdating dito sa bakit ang laki ng AKAP? Bakit nawala yung kasi nabawasan yung sa 4-piece tapos ang laki nitong AKAP? Kaya mapapansin ninyo, may biglang labas na statement si Zaldico pagdating sa AKAP. Naku po. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng matitinding statement? Naging defensive siya dun sa AKAP? Ito kaya ang dahilan kung bakit siya sinasabi ni Ed Lingaw na na-oust? Na hinala ng marami ay pork barrel lamang ng mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Naku po, nag-damage control ang Malacanang. Gago! Ibig sabihin, talagang there is a damage. Kasi hindi ka naman magda-damage control kung walang damage. Para bagang flood control project kung walang flood. Kaya mo nga nilagyan ng flood control project eh. Flood control. Kasi nga, may flood. Ito, damage control, ibig sabihin may damage. Kaya sabi daw ni Ed Lingaw, nag-damage control itong Malacanang. Ang tanong ng karamihang Pilipino ngayon, eto bagang damage control na ito, ito hubang hakbang ng Pangulo na control ay ang pagsibak kay Zaldico? O ha? Ano sa tingin ninyo? Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. Nako po. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Yun ang matindi dito. Dahil ba dyan sa damage control, ang unang nakontrol, ang unang tinamaan ng hinagpis ng presidente ay walang iba kung hindi si Zaldico. Ano kaya? Puwersahan to? O kaya binigyan siya ng pagkakataon, Zaldico, alis na. Ano sa tingin ninyo? Sabi nga nung hindi, ako, nag-iisip lang ako, malaro lang yung isip ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya ang naging damage control? Siya kaya ang talagang naging damage control ng Pangulo? O di kaya sacrificial lamb? Hindi kaya may nagawa talaga siyang hindi maganda? O baka naman merong onsehang naganap? Ano po ba kaya talaga ang dahilan? O baka naman all of the above? Hindi natin alam. Gago! Kayo ang mag-comment. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan? Parte ito ng damage control ng presidente. Kasi posible rin naman eh. Posible rin naman na parang tinamaan ako dun ha. Maaaring advice sa kanya, sa presidente. Medyo, hindi maganda yung nangyari sa budgetan.
kailangan kang may gawin. Kailangan kang merong sibakin. Or else, baka hindi ka abutin ng katapusan ng iyong termino. Kasi pwedeng ganun eh. Kasi tandaan ninyo, matindi ang ginawa ng INC. Matindi. Nayanig po ang politika sa Pilipinas. Even if they are saying this is not a political rally, nayanig. Kasi mantakin mo, 1 million lang ang estimate nila. Inabot ng 1.8 ang estimate. Mga kababayan, we were there. Nagulat talaga ako sa sobrang dami. Ang layo ng tinigilan namin para makalapit lamang doon sa stage. Ang layo. Tapos pag palabas ka, ang layo. Yung iba nga, sinasabi nila sa UST na nagpark eh. Alam mo, yung sasakyan namin, ang layo, hindi na nakalapit. Talagang naglakad muna kami ng sobrang haba bago kami makapunta doon sa sasakyan namin. Talagang sobrang daming tao. Nayanig ho talaga ang gobyerno sa nangyari kanina. O kahapon. Dahil ho dito sa rally na ito. And I think, ako, ito lang ha, if this is a damage control of the president, this is a good move from the president. I think, Mr. President, someone advise you na okay yung advice niya. Na sibakin mo yung na-involve dito sa budget na to. Wala naman tayo sinasabing merong katiwalian si Zaldico ha. Hindi natin sinasabing may katiwalian si Zaldico. But definitely, someone has to, alam mo yun, face the consequence noong fiasco na nangyari dito sa budget. Di ba? At kitang-kita naman po natin sa mensahe pa lamang ni Marcoleta, kahit yung isang nagsalitang ministro, ang ganda rin nung sinabi, hindi ko na lang ma-play. Hinahanap ko yung video eh. Ang ganda nung sinabi niya na talagang naghihirap na mga Pilipino, wala nang nangyayari, pakinggan nyo kami mga ordinaryong Pilipino. Totoo. And if this is a damage control, this is a good move from the president. Honestly good move sa akin to. Kasi tama nga naman. Kasi baka sabihin ng iba, baka bakit ang tao lang. Kaya natin, wag muna natin kasi kung ganyan tayo, judgmental kagad tayo, di wag na tayo mag-criticize. Di ba? Wag na tayo mag-criticize kung ayaw din naman natin maniwala sa mga gagawin ng gobyerno. Kaya nga natin kinikriticize ang gobyerno, kaya natin sinasabi yung mga hinaing natin sa gobyerno for the government to change. Di ba? Eh kung ayaw naman natin, pag may nakita tayong change, ayaw natin tanggapin, abay, may problema tayo. Para na rin tayong mga komunista na kahit nagbabago na, may masama pa rin nakikita. Hindi natin alam. Pero gayon pa man, this is a good move from the president. This is a good move. Kung totoo na inis siya, nagalit siya dahil palpak nga naman yung ginawa sa budget, di natin alam. Okay? Kaya ang natin dito, or maybe the other side of the story is mukhang napapraning to si Romualdez. Kasi nakita niya galit na galit ng taong bayan sa katarantaduhang ginawa nila. Not only dun sa budget, pati ginawa ng katarantaduhan ng Quadcom, ginawa ng katarantaduhan ng committee ni Chua, ginago ang ating presidente, dating presidente, at ginago rin si VP Sara Duterte. Di ba? Baka natatakot na itong si Romualdez. Kaya siguro, paari kung ganito yan. Dalawa lang naman yan eh. Ang presidente o si Romualdez. Si Marcos o si Romualdez. Sabihin na natin, kunwari yung isang option na si Marcos talaga ang sumibak dito kay Zaldico. Maybe because damage control. Sabihin natin walang alam ang presidente dito. Sabihin na natin walang alam.
It's all about si Speaker Romualdez. Sa tingin ko, napapraning na si Speaker Romualdez. Natakot. Natakot sa INC dahil sa nangyari dito. Sa rally, talagang natakot na siya. Kaya kailangan magpakita ako ng kunwari, nakikinig ako. Pero hindi ho tanga ang INC. Magmamatsyag pa rin po yan. Sisiguraduhin talaga nila na yung ginagawa nito ni Romualdez maituwid, ika nga. Di lamang po malinaw kung meron pang ibang malalaglag. Nako po, patay tayo dyan. Sana meron na. Okay, sana meron. Ano kaya masasabi ni Cathy Binag? Banat Bay, bakit naman si Cathy Binag? Hindi, kasi tinanong natin si Cathy Binag eh. Ano masasabi mo sa pagkasibak ni Zaldico? Tinanong natin yan kay Cathy Binag. Ito na yung interview natin kay Cathy Binag. Isasaksak natin dito. Panoorin nyo ito. Kasama natin si Ma'am Cathy. Hello po, magandang araw po. Magandang araw sa isang gwapo na nakilala ko na rin finally. Sinungaling pala ito si Madam. Anyway, Madam, Grabe sinungaling. Pogi ba yan? Pangit niyang animal na yan. Itsura pa lang, tinan mo, laki-laki ng salamin. Ano ba yan? Nagmumotor ba yan? Nagbibisikleta. Buti na lang, ang ganda ng mikropono mo. May banateros ka ng ganyan-ganyan, ha? Cathy, ano po ba ang dahilan kung bakit nandito kayong sumusuporta sa rally ng INC? Wala ka nang pakialam doon kahit ano pa dahilan niya. Si Raulo ka pala eh. Tanong-tanong ka. Biro lang. Alam mo kung mag-iisip ka ng mas malalim tsaka malawak, yung call nila for peace is peace para peace sa ating mga pag-iisip na matanggal na and mawala na yung korupsyon sa ating gobyerno, mawala na rin yung masamang elemento sa ating bansa. Opo, sino kaya yung masamang elemento na yun? Si Zaldico ba yun? Ako nagtatanong lang, ha? Naman magkaroon ng pag-iisip na tama ang ating mga leaders dito sa Pilipinas nang magsilbi sila ng tama para sa mamamayang Pilipino at sa ating bayan. Kaya sinusuportahan ko sila. Antaray? Ako kaya sinusuportahan mo din? Naka ng meme. Gago! Iba yung tingin ni mama mo. Parang gusto ko lapain. Gago! Ay, naku, madam. Huwag ganyan. Huwag ganyan yung makatingin ng ganyan, ha? Ano oras pa po kayo dumating dito? Bakit ba pinatanong mo pati yan? Ang gago nito ni ba? Ano bang pakialam mo kung ano oras siya dumating dyan? Jowa? Jowa? Anak ka ng wewe, oh. Bakit ganyan makatanong ka? Pakialam mo. Kagabi pa ako nandito, naka-check-in ako in one of the hotels here. Ay, naka-check-in. May kasama kayo? Wala. Anak na ang landi mo! Ang landi-landi mo, Banat Bay ka. Anong pakialam mo kung naka-check-in? Bakit parang kinilig ka? Wala daw kasi siyang kasama. Baka kailangan niya ng security. Dati kung pulis, ay hindi. Biro lang, hindi po ako pulis, ha? Dati po akong barangay tanod. Baka kailangan nyo ng security. Next time na mag-check-in kayo, kahit sa labas lang ng pinto. Pwedeng-pwede ako, Madam Cathy Binag. Landali! Nakaka-distract naman yung naka-check-in. Ito si Banat ba yan? Landi-landi! Gago! Nakaka-distract daw yung naka-check-in. Hayop ka, kapal ang mukha mo, ha? Anyway, Madam, siyempre, ngayong araw na to, itong peace rally ng INC, talagang matagumpay. Higit pa dun sa 1 million na ni-expect natin, di ba? I think 1.5 na or... Hindi na makatingin si Banat ba, yun? Hindi, alam mo, tama yung ginawa mo, huwag kang titingin. Pagka alam mo medyo marupok ka, huwag ka nang tumingin. Ang itsura pa naman ni Madam Cathy Binag. Alam mo ito, walang biro, nung akala ko talaga, si Ma'am Cathy Binag medyo may edad na. Hindi, walang biro. Kasi siyempre sabi niya, parang yung mga binabanggit niya, parang hindi ko nakilala. Siguro may edad na to. Tsaka akala ko malaking tao to. Yung, alam mo yun, yung medyo, alam mo naman, pag may edad na, medyo malaki-laki na. Nung nakita ko kanina, sabi ko, boto, papalo to si Madam. Oh. Tsaka Slim Shady to si Madam. Oh.
Hindi pala siya yung parang chubby na malaking ano. Yung mukhang, hindi kasi alam ko naman nanay siya. Pero alam mo yung ganun? Iba, sabi ko, aba, grabe ito. Madam, Japanese po ba kayo? Natanong ko na kaagad yun eh. Kasi itsura niya parang may pagka-Haponesa. Makinis. Almost 2 million. Anong sa tingin ninyo mangyayari after this? I hope, hindi na hope, dapat naman matauhan or magising ang puso't isipan ng ating mga leaders at pumili at gumawa ng tama. Madam, ngayon din meron pong breaking news which is pinababa. Ba, nauubo si madam sa akin ah. Madam, naligo naman ako. Nagpabango rin ako. Hindi, pero walang biro ah. Mabango si madam. Alam mo naman yung ilong ko pagdating sa mga ganyan. Kaya alam mo, nagpabango talaga ako. Kasi malayo pa lang naaamoy ko na siya. Sabi ko, kakaya naman, baka maamoy nito yung baking soda ko. Kaya magpabango ako. Ewan ko kung yung pabango ko yung kanang paubo sa kanya. Ni Sandro Marcos itong si Zaldico bilang chair ng appropriation. Ano po masasabi nyo dito? Well, sana pababain or tanggalin na rin nila yung mga nagkakos ng problema sa ating bayan. Nako. Katulad nung sa Ay, grabe yung banat na yun ha. Tinanong ko lang kung ano masasabi niya sa pagkatanggal nito kay Zaldico. Sana daw tanggalin yung iba. Madam, may kilala po ba kayo diyang babaero? Sa house? Kasi ako may kilala ako dyan eh. Oh, may kilala ako, may asawa na pero may jowang artista. Ay, artista ba yun o vlogger? Artista na rin yun. Wadcom na nang iinsulto sa ating mga men in uniform, Ay, mga nang iinsulto daw itong quad ko. especially ito si mga convicted criminal dapat Mahirap maging jowa ito si Madam Cathy. Ano? Yung smile niya biglang tumapang. Mahirap, delicate yung mga ganitong jowa. Yung bigla na lang nag-aamok. Kasi mukhang tumapang siya dito kanina pa, smile pa. Biglang tumapang.